Hello, hello mga kababayan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Topic natin ngayon yung tungkol sa social issue. Itong mga social issue yung mga nangyayari sa ating lipunan. Tungkol sa mga political. Alam niyo po mga kababayan, ito napanood ko lang itong mga kababayan sa sa social media. So ayon to sa mga malalaking vlogger. Alam niyo po, kung pag-uusapan natin yung tungkol sa politika, yung itong mga politiko na to nang iinganyo, kumbaga iniinganyo nila ang military at saka PNP personnel natin para magkaroon ng kudita, no? Nananawagan sila ng EDSA Revolution, EDSA People Power 3 daw. Excuse me. Ito naman po, may share ko lang, may bibigay ko lang na ito, based on my personal experience at saka pananaw. Ito po kasi, nagkaroon na po kasi tayo ng EDSA 1, EDSA People Power 1, kababayan ha. Tapos, naulit-ulit ito ng panahon ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Yun yung tinatawag na EDSA 2. Ngayon, itong mga politiko na to, mga kababayan, nananawagan ngayon sila ng EDSA People Power 3. Alam nyo po mga kababayan, paulit-ulit na lang po tayo na ginagamit ang salitang people power. Alam nyo po, ang EDSA People Power 1, natuloy man po. Pero ano pong nangyari? Po ba? May magandang nangyari po ba sa mga kinabukasan ng mamamayang Pilipino? Di po ba? Wala. So, bagamat napalitan yung punong ehekutibo. Nagpalit ng liderato, kumbaga. Dahil yun nga, dahil nagkaroon nga ng pag-aaklas ang natin. Nagkaroon ng pag-aaklas ang ating uniform personnel during that time. Nagkaroon ng People Power 1, EDSA People Power 1. So, ang nangyari, nagtagumpay sila. So, pinilit nilang binaklas ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Edralin Romualdez Marcos. So, yun. So, pagkatapos ng EDSA People Power 1, palagay niyo po, sino po yung mga sino po yung mga dekada 80, dekada 90, yan. Sino po yung mga dyan, yung mga nakaranas po niyan. Alam ko po, lingid po, hindi niyo po may tatanggi o hindi niyo po may tatago dahil nakita po ninyo, kayo po nakapagpatunay. Kung sa EDSA People Power 1 may magandang naidulot po ba? Hindi po ba? Wala. Then, naulit-ulit, nagkaroon po ulit tayo ng EDSA People Power 2 during that time na si President Joseph Ejercito Estrada naman ang kasalukuyang presidente. So di po ba nagkaroon ulit ng People Power EDSA People Power 2, EDSA Shrine. So nagkaroon ulit ng People Power. So anong nangyari? Nagkaroon ng gulo, pati sa Malacanang, nilulusob nila yung Malacanang. Nagkaroon ng matinding matinding crisis po ito noon, itong mga people power na to. So anong nangyari? So napabagsak nila ang administrasyon ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Pumalit sino bang pumalit noon panahon ni Joseph Ejercito Estrada? Gloria po ba? Tama po ba? Gloria Macapagal Arroyo? Tama po ba yan? O si FBR? Ito na matandaan. Paki-correct nyo na lang po if I wrong. So, pagkatapos ng EDSA People Power 2, ano pong nangyari? Ekonomiya ang bumagsak po sa atin dito sa Metro Manila kasi kabi-kabilaan pong mga rally ang nangyari. So, naapektuhan yung ibang mga natin, mga establishment na nakapaikot na establishment dito sa Metro Manila dahil gawa nga nung nagkakagulo dito sa Metro Manila noon.
panahon ng EDSA People Power 2. So ngayon, ito nagkakaroon na naman po ng panawagan itong mga politiko na to na mga sakim sa kapangyarihan. Masasabi ko po, diretsahan po tayo. Itong mga politiko na to nananawagan ng pag-aaklas sa mga uniform personnel po natin. Hinihikayat nila ang mga uniform personnel na mag-aklas laban sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, alam ko po, itong mga nananawagan na to, hindi po may kakaila sa taong bayan dahil ang taong bayan po ngayon, matatalino na mga kababayan. Dumaan pong EDSA 1, EDSA 2, so EDSA 3, hindi na po tayo papadala sa kung ano man ang mga nagnanais na manggulo sa ating kasalukuyang administrasyon ni PBBM. So, dahil alam po natin na isa lang po ang kanilang motibo. Pag nasira ang administrasyon ni PBBM, sila po papalit ang kasalukuyang dahil nandyan po nakasaad po sa ating konstitusyon yan, ayon po sa batas na ang kasalukuyang Vice President kung ano man ang nangyari sa kasalukuyang Chief Executive natin ng punong ministro o presidente, dahil ayon po sa konstitusyon ang Vice President po papalit. So siguro gets nyo naman po yung ibig kong sabihin na mga kababayan. Ganito lang po kasimple yun. Pag bumagsak ang pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon ni PBBM, sino po ang papalit? Question mark. Sino po bigyan niyo po ng reaksyon at komento. Sino po ang papalit? Di po ba? Gets niyo po, di po ba kung sino papalit? Ang kasalukuyang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. So, alam niyo po, pag ganun ang nangyari, ito, balikan po natin yung mga ibang issue ha. Ito po kasi, pag bumagsak po kasi ang administrasyon ni PBBM, so, ayon sa konstitusyon, papalit si Vice President Sara Duterte. Pag si Sara Duterte po ang nakaupo bilang presidente, ano pong mangyari? Sige, bigyan niyo po ako ng mga para mapag-usapan po natin. Ganito lang po kasi kasimple yun eh. Pag si Sara Duterte naging presidente, sino po sa kanila yung mga pro-China? Di po ba sila? Nung nakaraang nagkaroon sila ng sa Kamara. Nagkaroon sila ng tawag nito, hearing sa Kamara, di po ba? So, ano yung nabanggit ng ating butihing Vice President doon? Hindi daw siya plastic. Dahil napag-uusapan nga yung sa West Philippine Sea, na never sila o kahit isang beses hindi siya nagbigay ng komento, opinion hinggil sa nangyayaring sigalot sa WPS o West Philippine Sea. Di po ba? Hindi daw po siya plastic. So, sa makatwid, talagang inaamin niya sa sarili niya na pro-China sila. Paano mangyayari sa Pilipinas ngayon, mga kababayan? Sige, pag si Sara Duterte ang naging presidente, pinipilit nilang baklasin ang ating napakasipag at butihing Chief Executive, President Bongbong Marcos. Ano mangyayari po pag pro-China mamuno sa atin? Di po ba? Kung naalala nyo po, pagkatapos ng eleksyon, dahil nanalo po ang unit team ng dalawang magka-running mate under unit team sa pagtawag nito, ang tamang interpretasyon nito sa pagtambal ng ating mahal na Pangulong BBM tsaka ni Sara Duterte, di ba? Unit team. Natandaan niyo po ba nung time na nagkakaroon na ng butuhan kung sino yung ma-appoint sa mga ganitong ma-appoint sa ganitong cabinet, di po ba? Kung maalala nyo, sino po yung nag-decide noon at sino yung nag-desire na gustong hawakan ng Department of National Defense? Di po ba? Hindi po nangyari. Pero alam ko po kung sinong nakakalam noon. Kung sino po ang may gusto ng Department of National Defense. Kasi pag siya ang naging head ng Department of National Defense, makokontrol niya ang buong
Armed Forces of the Philippines, uh, ang buong national defense mahahawakan niya. Siyang hahawak niyan. So, siyempre, pag siya ang Department of National Defense, ang mangyayari po nito, mga kababayan, yung issue ng West Philippine Sea, so, ano mangyayari? Di po ba? Di pwedeng lutuin na lang yan. O, pagtakpan na lang kung ano yung mga totoong nangyayari dyan. Kasi, through channel po tayo head to head na po ang mag-uusap nun. Department of National Defense ng Philippine Government at saka Department of National Defense ng People's Republic of China nag-uusap. So ngayon ang mangyayari dahil pro-China nga yung pro-China nga yung Department of National Defense, hindi malalaman ng sambayang Pilipino kung ano yung nangyayari, kung ano yung totoong nangyayari kasi pag siya ang namuno ng DND, pwedeng pagtakpan kung ano yung mga tama. Di po ba? Naalala niyo mga kababayan? Ito si Sara Duterte, nagpahayag yan ng desire niya na hawakan at pamunuan ang Department of National Defense noong 2022. Po ba? Naalala niyo yun? So, pag pro-China po kasi mga kababayan, kagaya niyan. Anong ginawa na naman po sa kahapon na tayo, August 31? Tama po ba? August 31, ano pong ginawa sa isang pinaka-moderno, pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari mga kababayan? 3 beses po na paulit-ulit binangga ng Chinese Coast Guard ang ating BRP Teresa Magbanwa na kaisa-isa at modernong pinakamalaking barko natin na nandyan. Since April 2024, dineploy po dyan para magmanman sa mga kinikilos ng People's Republic of China government. Kasi hindi natin alam, baka mamaya yung West Philippines na yan, mga kababayan, dahil may mga nakita nga pong mga patay na koral noon, plano na naman nilang magtambak dyan. Plano na naman gumawa ng China ng mga artificial islands. So kung tutusin po, pasok po sa ating exclusive economic zone yan. 2016 lumabas po ang tawag nito. Lumabas po ang arbitral ruling award. Kumbaga nagkaroon po ng meron pong lumabas na award galing sa United Nations Convention of the Law of the Seas o UNCLOS. Yan sa West Philippines na yan. So lumabas po na tayo po talaga ang may karapatan dyan. Dahil pasok po yan sa 200 exclusive economic zone ng Pilipinas. Sobrang layo na po yan sa kiniklaim ng China na tinatawag nila na 9-dash line. So mas sigit na may karapatan po tayo dyan dahil sabi nga 250 exclusive economic zone ang pumapasok at claimants ng bansa na pasok sa kanilang EEZ kumbaga. Pero anong ginawa nila sa natin? Sa barko po ng Philippine Coast Guard dyan. Binangga po hanggang sa karon po ng butas. Yung pinakamodernong barko po natin. So hindi po kasi natin alam ngayon kung ano ang napagmitingan ulit ng Maritime Council at ng Department of National Defense, kung ano ang gagawin nila ulit na option. Kasi meron pa tayo isang pinakalas na option. Ang offer ng US government na samahan tayo sa pagpapatrolya, samahan yung eskorta ng ating barko sa resupply mission para hindi po tayo naharas. Kasi paulit-ulit na po tayong hinaharas nitong hinayupak na mga Chekwa na to, mga Chinese na to. So, sabi nga, dahil meron tayong 1940s, 45 ba yun? Nagkaroon tayo ng MDT, kung tawagin, Mutual Defense Treaty between Philippines and US government. Dahil yung treaty na yan, ang ano po diyan, nakapaloob po diyan, ang pag-atake sa Pilipinas considered pag-atake sa Amerika. Yun po yun. Pero makikita po natin yan mga kababayan kung sakaling makita nga natin kung talagang yung matibay yung Mutual Defense Treaty na yan.
Dahil ang Amerika, napakalaking bansa, napaka-powerful na bansa na tayo isang napakaliit lang. Kumbaga napakaliit lang na bansa natin. Tignan natin kung talagang may ano tayo sa ano, kung ilalaban tayo o tutulungan tayo ng Amerika. Pero siguro, kung babaliwalain man nila yon, mapapaya po sila sa international community, sa ibang mga bansa. Wala na pong magtitiwala sa Amerika kung sakaling hindi po nila, kung sakaling nagkaroon po ng armed conflict dyan sa West Philippines, inatake po tayo ng mga Chinese at hindi po tayo tinulungan ng Amerika. So, Ginoo, siguro baka mamaya mapahiya po sila. Dahil marami pong nagtitiwala sa Amerika na alam naman po natin ang Amerika is matulungin. Talagang kung tutusin po, malaking utang na loob po natin dahil nung time na sinasakop po tayo ng mga ibang bansa, gaya ng Japan, so tumulong din po sa atin ang Amerika. Sana po yung tulong sa atin na Uncle Sam is ay may katotohanan at unang-una dapat matibay, kumbaga solid rock ika. Pero kung ang mangyayari nito, sabi ko nga, mga kababayan, kung ang mananalong presidente in 2028 ay pro-China, maniwala po kayo sa hindi, mga kababayan. Lulubog po ang ekonomiya natin. Lalo po tayong sasakupin, lalo po tayong api-apihan ng China, maniwala kayo mga kababayan. Kasi nakita po nila na ang ating presidente, ang ating gobyerno, lumalaban. Ngayon, pag pro-China po, pag pro-China po kasi ang magiging presidente natin, kumbaga parang parang tuta na lang tayo sa gusto nila mangyari. Lalo na ganyan, kiniklaim nila yung buong 9 dash line nandiyan sa South China Sea. Ang mangyari po sa atin, so underdog na tayo noon. Kumbaga wala na tayong sariling pagdedesisyon. Kumbaga lahat ng desisyon natin kailangan masasaklawan ng China. Ganun na mangyari niyan. Magiging tuta na tayo ng China. So, lahat nakita nyo ba nung panahon ng administrasyon ni Duterte? Nakita nyo, napakaraming pumapasok pro-Chinese, iba't ibang issue. Pogo, illegal drugs. Nakita nyo po, di ba? Naglalabasan po yung mga panibagong witness, panibagong source, kung saan po naglalabasan sila. Ang daming mga lumalabas na issue. Droga, pogo, mga shipment na yan, bilyong shipment ng mga illegal drugs, pero taliwas doon sa pinaglalaban ng nakarang administrasyon na war on drugs. Pero hindi natin alam kasi yung war on drugs na sinasabi nila, baka mamaya ginamit nilang front yon. Ginamit lang nilang front para mapagtakpan yung mga ginagawa nila. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Kasi kung patuloy tayong mamimili sa susunod na eleksyon, matuto na po tayo. Huwag po tayo magpagamit, mga kababayan. Kasi po, EDSA 1, EDSA 2, so ilang ulit-ulit na po tayong natisod. Huwag po tayong pagagamit, mga kababayan. Manindigan po tayo para sa totoo. Ngayon, karapatan po natin magbigay ng pahayag at opinion. Kung ang presidente, kasalukuyang presidente po natin yan, mga kababayan, nakikitaan po natin ng mga katiwalian, pagnanakaw sa kaban ng bayan, o iba't ibang mga issue. Wala naman po, di po ba, masipag naman po, nakikita nyo naman natin presidente, mga kababayan. So tayo, maging wise po tayo. Huwag po tayong pagagamit sa mga sakim at mapagkunwaring mga politiko. Kasi pagkatapos po niyan, pag nagamit po tayo, yung iba po, pawaipik po yan. Kunwari ganito, parang sila yung aping-api. Para akala nila, makukuha nila yung simpatsya ng mga kababayan, mga mas nakakararaming Pilipino. Pero hindi po, maging wise po tayo, mga kababayan. Ito lang po, payong kaibigan. Dahil nakikita naman po natin, hindi naman po tayo bata, Pag nakita po natin ang mga pro-China nandyan, alam nyo na po gagawin nyo. Kasi pag pro-China po, wala pong mangyayari sa atin, mga kababayan. Wala. Iilan lang, para sa iilan at mga sakim na politiko na para sa sarili lang po nila ang kanilang papaboran pag sila na po mga nakaluklok, mga kababayan. Huwag po tayong maniniwala. Yan, kita nyo, ang dami nang lumalabas na issue ngayon. Kabi-kabilang mga issue, di po ba? So sana, mga kababayan, magkaroon po tayo ng sariling pagsasaliksik
Saliksikin po natin. Huwag po tayong maniniwala sa mga sa mga sa mga ginagawa nilang paninira. Maglalabas po yan ng kung ano-anong issue, pero yung ginagawa nila para mapagtakpan lang po yung kanilang mga kasalanan o yung mga ginawa nilang mga kasalanan during the time na sila po yung mga nanunungkulan. So sana mga kababayan, pag-isipan po natin ng maigi. Huwag po tayong padadaig at huwag po tayong maniniwala sa mga ginagawa nilang mga propaganda. May kanya-kanya po tayong prinsipyo, paniniwala. Magsaliksik po tayo maigi mga kababayan. Huwag po tayo maniniwala. Dahil nakasalalay po sa atin ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang mga kaapu-apuhan. So sana po nabasbasan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng Diyos ng tamang pangunawa, tamang direksyon para mamuno o para mamili ng susunod na mamumuno sa ating republika bilang magiging susunod na Pangulo. Kaya dapat po, be wise po tayo, maging wise po tayo mga kababayan. Yun lang po, salamat po.